Ang ganda niya, di ba? Kinikilig ako. Ayan, white din. Ito yung first luxury bag ni Daddy Tanog for Jace. Naging mayaman kami for one day. Nakalagay na Maricoy. Kina-request niya ito sa akin. Para kay Daddy Tanog. Paano ko nga ba hinahandle ngayon yung mga bashers ko? Hi! 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 Hi, mga Maricoy! For today's video, bago ako matulog, bago ako maligo, bago ako magpalit ng damit, bago ako magpagkulitan kay Ice, gusto ko munang i-flex sa inyo yung mga pinaghirapan ng mga bashers ko. Yes, tama kayo ng direct. Kasi the more na madaming basher, the more na madaming engagement yung post ko, the more na kumikita ako. Kaya, para sa inyo ito, dahil sa inyo ito, kaya nakakabili na ako ng mga dating hindi ko kayang bilhin na akala ko pang super mayaman lang ang nakakabili ng mga to. Anyway, hindi ko alam paano ko umpisan kasi may isang makulit dito na gustong makipaglaro. Na-miss niya si Mami Macy. I miss you too. But you have to go there. Oh, diba? Pati yung asa namin English speaking parang si Jace na din. Go there. So, uumpisan ko mga Maricoy sa pinakamabigat, pinaka-feeling ko, deserve ko na mabili, na parang naging milyonaryo ako in a day. So, etong Chanel bag na binili ko, na galing sa sariling kinita ko nang dahil sa inyo, sa inyong mga bashers. So, nang dahil sa inyo, nakabili ako ng Chanel. Alam nyo ba, yung first Chanel ko ay second hand. Na-manifest ko talaga na makabili na ako ng brand new na Chanel. At eto na, finally, mga Maricoy. Kailangan ko ipakita sa inyo na brand new talaga siya. Baka sabihin nyo, second hand to, baka sabihin nyo, fake. Charot. Naman, oh, you play with the tali. Oh, go there. Tapos, eto na. O, diba? Ang gulo-gulo na ng pagkakaribon. Kasi, ang sarap sa feeling na binili mo siya, na nakuha mo siya, na... Kasi, medyo mataas itong presyo ng Chanel. So, ayan na, mga Maricoy. Dito ako pinaka-kinikilig kasi nga, bagong Chanel, bagong bag, bagong kulay. Ito nga pala yung certificate niya, yung resibo niya, tsaka yung book na binigay, nandito na lahat. Eto na. Para makita nyo na mas closer look. Ang sabi nung nakilala ko na friend na mahilig sa mga ganito kasi mayaman siya. As in, mayaman siya. Tinatanong niya ano yung binili kong Chanel bag. Sabi ko sa kanya, girl, tingnan mo na lang yung picture kasi basta bumili lang ako, hindi ko alam yung pangalan. Kasi basta nagustuhan ko siya, yun yung binili ko. So, kasi gusto ko talaga yung brand ng Chanel, matibay. At yung mga sinasabi nila na dapat ganito mo na yung binili. Kasi meron daw mga pattern ng pagbili. So, wala akong paki sa ganyan. Basta gusto ko siya, bibilhin ko siya. Hindi kasi ako nagko-collect. Bumibili ako ng bag para gamitin. Ayan siya. Kinikilig ako sa tanggalin ko. Dami niyang balot. Ayan, actually, hindi siya pure white. Para siyang off-white na may pagka-cream. Ayan yung kulay niya na mas matutukan. So, nagamit ko na ito. Binalik ko lang ulit dito. Ang ganda niya, diba? Kinikilig ako. Ang sarap din ng amoy niya. Tapos, ginubuksan siya dito. At, spacious yung sa loob niya. Meron siya dito sa may side din. Tapos, ayan. Ayan yung tatak na Chanel. And then, meron siyang zipper dito. Tapos, yung strap niya, eto, natatanggal siya. Pero actually, ayoko siyang tanggalin. Pwede naman siyang awakan na ganito lang. Ganyan lang. Or, pag tinanggal ko ito, okay lang din naman. Tapos, eto, side bag lang siya. Pansin nyo, mahilig ako sa mga maliliit na bag. At saka sling bag talaga. Eto, pwede din naman siya dito. Kasi sobrang nasa harapan. So, ayun lang guys. My first brand new Chanel. At sobrang proud ko. At sobrang laking tulong ng mga bashers ko. Dahil ito sa inyo. Ganito ko na lang kayo na-handle. Eto na kayo. Thank you so much. At ang next naman natin, yung bag na binili ko for Daddy Tano. Siyempre, kung meron para sa akin, dapat meron din para kay Daddy Tano. Para kay Daddy Tano, ang sabi niya kasi sa akin, lubos-lubusin ko na daw yung
pagbili kasi mura lang. Pumunta kasi kami sa outlet at sobrang mura ng presyo, as in, parang nasa kalahati lang dito, compare dito sa Pilipinas. Kaso nga lang yung iba out of stock na, parang isang piraso na lang, yung display na lang. Pero okay pa rin kasi hindi sila nagamit, naka-display lang. And sabi ni Daddy Tano, tumingin na din ako ng gusto ko na relo. So, nakakita ako ng napakamura na relo. At eto, nakabili ako. Sabi ko para kay Daddy Tano, pero naunok pang pinapakita yung sa akin. So, nakabili din ako ng relo. Nasa, mura lang to, as in. Gucci siya, tapos leather, ayan. White din. Tinerno ko siya dun sa bagong bag ko. From orange, naging white naman tayo ngayon. Ayan. Ayan siya. Tapos nakita ko si Daddy Tano, tingin siya ng tingin ng bag. Tinitingnan niya yung mga presyo. Sabi niya, mamahal pala daw. Akala niya daw mura na sa outlet. Tapos sabi ko sa kanya, kung gusto niya ng bag, bibilhan ko siya. Ayaw niya, pero nag-insist ako, binilhan ko siya. At eto yung feeling ko na gustong gusto niya kasi binabalikan niya, tinitingnan niya yung presyo. At ito din kasi yung pinakamura kasi yung iba, ayaw niyang bilhin ko para sa kanya, mahal daw. So nagtingin, yung mura na lang, dun ko siya napapayag. At eto, di ba? Eto yung first luxury bag ni Daddy Tano, Gucci. Ayan, for Daddy Tano. Na malalagay niya yung mga cards niya, papers, lisensya, pera, kasyang-kasya. Saktong-sakto lang sa kanya. At syempre, mga Maricoy, meron din for Jace. Actually, binilhan ko siya ng bag na Binilan ko siya ng Zara na bag, yung star na suot niya, kung nakita niyo sa mga videos namin. Tapos, ang gusto kong bilhin ulit sa kanya, yung GG na shoes. Nakita ko, pagtingin ko, nag-compute ako, nasa 10 kyaw lang, binili ko na for J's. Kaso ang ending, nakabili na naman ako. So, every time na may binibili ako for Daddy Tano for J's, bumibili din ako ng para sa akin. Kaya, ang hirap mag-shopping sa outlet. Kasi pag nakita mong mura, mapapabili ka talaga. Ito yung nabili ko for G's na nasa 10 kyaw lang. Brand new na, no? Golden Goose po, oh. Golden Goose. Kasi pinapili ko siya. Nakita niya to na gusto niya dahil siguro kumikinang-kinang. Ayan, no? Ang ganda, diba? Kumikinang-kinang. Nagustuhan ni G's. As in, nasa 10 kyaw lang siya. Kapag nakales na yung tax refund. Ayan. Ang ganda! As in, na love at first sight din ako nung nakita ko ito. Tapos nung pinakita ko kay Jace, kasi dalawa yung pinagpipilian ko sa kanya. Ito yung tinuro niya na gusto niya. So, ayan. Golden Goose for Jace. Sa outlet po namin binili ito. Kaya, at sa kanila po made itong mga to. Kaya, mura din talaga. So, ayan. At dahil napamura ako, namura na talaga ako. Kasi bumili din ako ng para sa akin. Yung binili ko last time na Golden Goose, kalahati lang ng presyo nung binili ko ngayon. At eto siya. Ka-style niya lang, nag-iba lang yung dito at yung kulay. Kasi yung last time ko is buo siyang meron dito. Tapos, tela talaga yung dito niya. Ngayon, parang pure leather siya. Pinapapili ko si Daddy Tano, ayaw niya. Kasi kakabili ko lang daw ng Golden Goose sa kanya. Okay na daw siya doon. Naging mayaman kami for one day. Abango para kay Daddy Tano. Abango para sa akin. Sa pabango nga pala, gusto ko yung mild lang. At sinadjust nila sa akin to. Nagustuhan ko yung amoy, kaya kinuha ko na. Box pa lang, amoy na amoy na. Ayan, meron siya nakalagay na Maricoy. Maricoy. Isang nagre-request. Wala siyang ibang hinihingi sa akin, kundi pabango kahit yung mura lang daw. Hindi ako bumili ng murang pabango sa kanya. Binilhan ko siya. Ito yung Chanel. Kay Lolo Oka, nagre-request niya ito sa akin. Gusto niya na daw, madalang na siya mag-request. Actually, inihingi niya lang yung mga luma naming pabango na hindi daw namin nauubos. Sabi ko sa kanya, bibilhan ko na lang siya ng bagong pabango. Ayan. Ito yung niregalo sa akin. Lagayan ng mga cards. Simple lang siya. Ganyan. Leather. Kung kasi Daddy Tano, kasi ang dami niyang pabango. Para kay Daddy Tano, niregalo sa kanya. Set na pabango. Ayan. Alam ko, bragging to or ano. So, madami kasi nagtatanong sa akin, lalo na yung mga friends ko, paano ko daw nakakaya, paano ko daw nakakayang i-handle yung mga bashers kasi everyday hindi sila tumitigil. Siguro eto,
Yung mga hindi ko dating nabibili, mga hindi ko kayang nabibili, yun na lang yung naiisip ko. Isa sila sa mga dahilan kung bakit ngayon, eto, nabibili at nagagawa ko yung mga gusto ko. Siyempre, may limit pa rin ako. Hindi lang naman ako gastos ng gastos. Kung mapapansin nyo, simula nag-start kaming mag-vlog, once a year lang ako bumibili ng bagong bag. Tapos mga mumurahin lang talaga. Ngayon lang talaga na binonggahan ko na. Kasi may dumating na malaking blessing sa amin, ganito. Tapos naka-under management na kami, so mas madaming work and mas madaming views dahil sa mga pagbabash. So, para sa amin, deserve namin ito. Kahit sabi ko nga kay Daddy Tano, baka sa susunod, hindi na kami makarating ng Europe or hindi namin alam ano yung mga next na mangyayari. So, ito doon na namin. Kasi ang pera ay kikitain din naman ulit. Lalo na kung nagsisipag ka. At lalo na kung hindi ka nila tinitigilan sa pagbabash. So, yun lang yung masishare ko sa inyo. I know it's bragging talaga. But, i-inspire ko kayo na kung gusto nyo maging content creator at natatakot kayo sa mga bashers nyo, huwag kayong matakot kasi isa sila sa magiging dahilan ng pag-angat nyo sa kanila. Tok, 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 tok.